Samantala, binusisi sa pagdinig ng Senado ang usapin sa pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP, kung saan humarap ang ilang opisyal ng MMDA at Transportation Department. Naungkat din sa pagdinig ang napipintong rehabilitasyon ng EDSA. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Umabot sa Senado ang mainit na usapin sa pagpapatupad ng NCAP o ang No Contact Apprehension Policy. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Services, binusisi ng mga senador kung kamusta ang implementasyon dito ng pamahalaan. Gayong CCTV camera ang pangunahing tagapagbantay ng pulisya para sa mga lumalabag sa trapiko. Kaya tanong ni Senator Raffy Tulfo, paano naman ang mga motorista na aangal na mapapadalhan ng tiket? Paano kung sasabihin ng motorista na padala ng ticket or yung may-ari ng sasakyan na hindi ako yan? Nung mga araw na yon, yung sasakyan ko ay nasa ibang lugar. Halimbawa na ibenta at hindi ni-register ng buyer o ng owner sa second owner ng kung sinong gumagamit, pwede ho silang mag-file ng contest. Isasubmit lang ho nila yung affidavit and deed of absolute sale at sasabihin nila kung sino yung may-ari. With the launching of our online traffic adjudication platform, they could even request the video clip doon sa online ho namin. Ibibigay nila yung email ad nila, then we'll send the clippings. Ayon sa MMDA, magdaragdag sila ng CCTV cameras na may AI capabilities dahil may mga area na wala pang CCTV. Pero lalagyan nila ang mga lugar na ito ng kanilang mga tauhan. So wala na tayo makikita ng mga traffic enforcers dyan nakaabang sa EDSA, namamara, lalong nagpapadagdag sa traffic dahil matraffic na nga, magpapara para sa sasakyan at yung sasakyan nakabalanda dyan sa kalsada. So it's not gonna happen anymore dito sa NCAP. Yun po ang kagandahan ng NCAP kasi gusto nga natin ma-lessen yung human intervention because alam naman natin it takes two to tango. There are some willing na mag-offer, meron ding mga enforcer na gustong tumanggap. But with this NCAP, kahit po sinong sakay, may iwasan na rin yung nagni-name drop, anak ng kung sino-sino, magpapakilala. With this NCAP, matatanggap mo na lang po notice of violation. Subalit tanong ng mga senador, gayong mababawasan ng traffic enforcer sa kalsada, posible nga bang mawalan sila ng trabaho? Siguro po, fully implemented at CCTV na lang ho lahat, pwede yung mabawasan talaga. So maraming mga traffic enforcers mawalan ng trabaho? Hindi pa naman po sa ngayon kasi ilan pa lang ang CCTVs namin na nagko-cover ng NCAP 350 something. Hindi rin pinalagpas si Tulfo ang mga stoplights na nagiging dahilan din daw ng pagkakabuhol-buhol ng trapiko. Yung iba napakabilis, lalo na dyan sa may bandang EDSA papuntang SM. Going northbound, malapit sa Shangri-La. Ako, wala pa atang 15 seconds. Pagpupula na. Dapat, bago natin ma-implement tong NCAP or as we go on, improve naman natin yung mga stoplight systems natin na dapat medyo haba-habaan man siguro yung oras. Isa pa sa naungkat sa pagdinig ay napipintong EDSA Rehabilitation. Ang nakikita ngayong solusyon dahil sa posibleng pag-imbudo ng mga sasakyan sa EDSA ay ang Skyway, kung saan libre ang toll fee sa isang partial segment ng kalsada. Pero hindi naman kaya magkaproblema sa istruktura ng Skyway kung daragsa naman dito ang mga sasakyan. According to the engineers naman po, I don't think it will be an issue. No? Kaya naman po ng Skyway yon. Ang more important is yung traffic management with the help of MMDA and the LGUs. No? Kasi ang magiging problema po dahil dyan yung pag-iimbudo sa exit and entrance to the Skyway, yung paakyat at pababa. So yun po talaga ang big challenge. We're open to yung mga remedies that can be done, yung like what Secvin said, yung extending the concession agreement, for as long as it's fair no, to San Miguel, because since PPP kami, meron din naman kaming invest into that project. But we are ironing the details with the OTR so that we can make it easy for everyone, especially to the commuters. For this, the objective is walang toll fee increase. Mag-uusap po kami ng ibang mga bagay na pwedeng mabigyan ng fair and reasonable reprieve ang San Miguel Corporation. Okay. Such as a possible extension of the concession term. Dahil umani ng iba't ibang reaksyon ang odd-even coding scheme
Paliwanag ni Secretary Dizon, dry run muna ang unang gagawin nila at walang huli at walang violation sa testing period. Pero makikiusap lang po tayo ng cooperation ng publiko para lang po makita kung talagang magiging epektibo ito o hindi. For 1 month. Ngayon, i-assess po ng MMDA yan sa pagkakaintindi ko, Attorney Vic. After 1 month, kung yan po ay may mapatunayan na epektibo, meaning napababa po talaga significantly ang number of vehicles sa EDSA, yan na po ay pag-uusapan ng ituloy-tuloy. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.